Sa loob ng maraming dekada, nakikipaglaban ng Pilipinas sa patuloy na alitan sa pagitan ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines. Kahit na nagkaroon ng mga usapang pangkapayapaan, madalas itong nasisira ng mga taktika ng pagmamanipula ng CPP na pumipigil sa tunay na pag-unlad patungo sa pagkakasundo. Ang Kasunduan sa Kaligtasan at Kalayaan o Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees ay naglalayong protektahan ang mga tagapamagitan ng kapayapaan at lumikha ng ligtas na espasyo para sa pag-uusap. Ngunit sinasamantala ng CPP ang kasunduang ito para sa sariling kapakanan. Gumamit ang CPP ng isang sistema ng deposit box sa Netherlands upang mag-imbak ng mga nakasulat na code ng kanilang mga konsultant. Pinapayagan silang tanggihan ang kanilang kaugnayan kapag nahuli ang mga individual. Nalaman ng gobyerno ang taktikang ito at nag-utos na gumamit ng mga tunay na pangalan. Ang kamakailang pagkakaaresto kay Porfirio Tuna Jr., isang mataas na opisyal ng CPP, ay nagsiwalat ng patuloy na pagmamanipula ng CPP. Si Tuna, na dating binigyan ng piyansa upang makilahok sa usapang pangkapayapaan, ay natagpuang tumakas at bumalik sa mga lihim na gawain. Ipinapakita ng pangyayaring ito ang pattern ng CPP na gamitin ang usapang pangkapayapaan bilang isang ticket to freedom racket. Ang kasalukuyang posisyon ng CPP ay lubhang nanghihina. Sa kabila nito, patuloy silang nag-aangkin ng impluwensya sa mga negosasyon sa pamamagitan ng mga taktika ng pagmamanipula. Bagamat unti-unting nawawala ang kanilang kredibilidad, patuloy nilang sinisikap na makuha ang atensyon at suporta ng masa. Kinilala ng gobyerno ang mga taktika ng pagmamanipula ng CPP at nagtutulak ngayon para sa isang bagong adyenda ng kapayapaan. Ang adyendang ito ay nakatuon sa tunay na pagtatayo ng kapayapaan, pananagutan at isang pampulitikang kasunduan. Ang gobyerno ay nakatuon sa pagtiyak na ang mga hinaharap na usapang pangkapayapaan ay hindi gagamitin bilang isang estratehiya para sa pagpapatuloy ng mga layunin ng paghihimagsik. Ang kasaysayan ng pagmamanipula ng CPP sa usapang pangkapayapaan ay nagsisilbing isang matinding paalala sa mga hamon na kinakaharap ng Pilipinas sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Ang pangako ng gobyerno sa isang bagong adyenda ng kapayapaan na nakatuon sa tunay na pagkakasundo at pananagutan ay nag-aalok ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Gayunpaman, ang pagiging mapagbantay at ang malinaw na pag-unawa sa mga taktika ng CPP ay napakahalaga upang matiyak na ang mga hinaharap na usapang pangkapayapaan ay hindi masisira ng kanilang mga estratehiya ng pagmamanipula. Ang landas patungo sa kapayapaan ay nangangailangan ng sama-samang pagsisikap ng lahat ng Pilipino. Magtulungan tayo upang bumuo ng isang lipunan kung saan namamayani ang dialogo, pag-unawa at katarungan. Malinaw ang mensahe ng gobyerno. Handa kaming makipag-usap tungo sa kapayapaan. Ngunit dapat nilang talikuran at iwanan ang armadong pakikibaka at makipagtulungan para sa ikauunlad ng bansa.